Umiiyak na itong si Anthony Edwards sa kanilang laban sa Game 2 mga idol ha. Nagmamakaawa pa siya sa isang referee na tawagan daw ng technical itong si LeBron. Big time adjustment ang ginawa ng Los Angeles Lakers sa kanilang Game 2 kahapon mga idol. Yung physical na ginagawa nitong Minnesota sa kanila ay kanilang inabsorb at hindi sila nagpatinag. Ito'y kanilang sinabayan lamang na siya nagresulta sa kanilang pagtalo sa Minnesota. Ayon pa mismo kay Anthony Edwards, magaling daw ang ginawang adjustment ng Lakers in terms of defense at iyon daw huy nakakalito sa kanilang laban sa Game 2. Isa itong malaking hamon mga idol para sa Minnesota. Ngayon pa man 1-1 na ang kanilang record sa dalawang kupunan mga idol. Ang susunod na laban sa Game 3 at Game 4 sa home court naman ng Minnesota. Speaking of Anthony Edwards, umabot na nga po sa $375,000 ang kanyang binayad sa multa. Ngayong season lang po ito. Napakalaking halaga po yan mga idol at para sa isang two-way contract na malalaro o standard contract ng isang player sa isang kupunan ay malaking malaki yan. Alam mismo yan ni Anthony Edwards mga idol na siguradong pagmumultahin siya sa kanyang sinasabi. Ngunit wala naman siyang problema dyan sapagkat marami siyang pera ano. Pero parang nakakalula lang na nag-aaksaya si Anthony Edwards ng gantong malaking pera. Gayong kung tutuusin ay marami naman ang nangangailangan nito ano. Ikaw ano ang komento mo dyan? I-comment lang sa comment section. Samantala, itong si Jason Tatum naman ay questionable sa kanilang laban sa Game 2 mamaya. Kapag minamalas nga lang talaga itong Boston, di ba? Itong si Jason Tatum pa nga ang nadali sa Game 1 nila mga idol. Panalo ang Celtics sa labang iyon pero nagkaroon ng malalang injury itong si Jason Tatum. Tinamaan ng malubhang injury itong si Jason Tatum sa fourth quarter sa bandang bahaging pulso. Dahil dyan, siya ay questionable na maglaro sa kanilang laban sa Game 2 versus Orlando Magic. As of now, si Jason Tatum ang pinaka-the best na manlalaro sa Boston Celtics. Siya ay nag-a-average ng 27 points per game, 9 total rebounds, 6 assists, 1 steal per game, and 1 block per game. Ngunit mayroong malaking tsansa na ito'y hindi napipilitin ng Boston Celtics considering na ito'y Game 2 pa lamang at marami naman silang maasahang malalaro sa kanilang kupunan. Marami silang reserba na po pwedeng bumuhat at pumalit pansamantala sa naiwang pwesto o responsibilidad nitong si Jason Tatum sa kanilang kupunan. Ikaw, ano ang komento mo? Kung ikaw ang Celtics, pipilitin mo ba na maglaro itong si Jason Tatum sa Game 2 o ito'y pagpahingahin na lamang? I-comment mo lang yan. Sa ating huling balita, kinall out naman ni Stephen A. Smith itong si Nico Harrison sa kanyang sinabi noong nagdaang araw na hindi niya alam na ganito mag-react ang mga fans ni Luka at hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang gulong maidudulot ng kanyang pag-trade kay Luka. Kaya ayon mismo kay Stephen A. Smith, kung hindi mo alam anong klaseng GM ka, saan ka ba nakatira? Isa itong malaking kahihiyan para kay Nico Harrison na kung alam ba niya talaga kung ano ang kanyang ginagawa bilang isang GM na kahit na yung kanilang star player ay hindi niya alam kung gaano kalaki ang impact sa kanilang fanbase.